Ako pala si Master Sergeant Armando Inabia Jr. Ito yung 70 Infantry Philippine Army. Battalion Sergeant Major of 20 Willid Battalion of 8th Infantry Division Philippine Army. Ngayong umaga guys, narito tayo sa Barangay Dapdap, yung sakop ng Las Navas. Ito yung daungan na dito tayo sasakay papunta ng San Isidro. Kung babalikan natin yung mga nakarang panahon, itong ilog na makita natin na tinatawag na Katubig River, napaka-critical ng panahon noon. Maraming sundalo ang nagbuwis ng buhay dahil inaambos pag sumasakay sa bangka. Kung makita natin ang Barangay Dapdap, hindi kagaya noon na itong barangay maliliit lamang, mga kubo lang nagawa sa mga nipa. Ngayon makita mo malaking pinagbago kahit sa mga kalsada nila. Mga konkrito na. Meron na silang sariling hanging bridge at malaking bangka. Samantala noon, yung mga bangka na ginagamit dito is ilan lang, karami yung tinatawag na baluto lang, yung parang dalamas. Maliliit lang siya. Ngayon malaki ng pinagbago. Bali ngayon papunta tayo sa San Isidro, dito tayo sasakay sa bangka na ito. Tapos diretso master sa ako hanggang sa bangka. Ito yung sakayan papuntang San Isidro. Mga 5 to 10 minutes, makakarating tayo doon sa Barangay San Isidro na tawagin noon ay Laging. Laging dahil yun yung lugar kung saan si dating Senador Enrile na siyang nag-ooperate mula dito sa Northern Samar, Western Samar hanggang Eastern Samar yung Laging na ginagawa nila. Tara, sakay tayo. 50. Mula sa dito, 50 pesos lang pamasahe, almost 5 to 10 minutes lang kung magbabiyahe tayo sakay ng bangka na ito. Tayo bali sa panahon nyo, ilang taon na kayo dito? Taga saan kayo? San Isidro? Taga rito? Taga San Isidro? Yung ba yung sinabi ko kanina regarding sa Laging ba na tinatawag kay Enrile, totoo yun na kwan, di ba? Na kay Enrile panahon, dun mismo yung pagsawa ng mga Laging na yung mga may sarili siyang private army, yung tinatawag ng mga Sigma. O diyan sila na yun. Kung sa security naman ng sundalo, ulitin ko nung panahon na ito, maraming ang nagbuwis ng buhay dahil inaambos pag nakasay sa bangka na yun tayo, na babalitaan nyo yun. Lalo na dito sa kabilang ilog, tapos itong dito papuntang papasok. Marami yung doon sa ito sa Dapdap yung Simo Batalyon, Simo Company. Isang kaklase ko doon ang nawundid, nakasurvive. Pero namatay na rin ngayon. Nakapag-retiro siya pero namatay sa sakit na high blood. Dito yun sila naambos. Nakasurvive siya dahil sa kahoy na inaanod. Doon siya nakasurvive, nakahawak. Isang patay sa kanila, 4 siguro ang nasugatan. Dito yun sa Barangay Dapdap. Kasi yung time na galing pa kami ng Matuginaw, galing ako ng 34th IB. Pag nag-operate kami, hindi pa ganito mga barangay ninyo. Maliliit lang. Di ba? Mula paglabas mo ng Tarabukan, ang boundary ng Matuginaw, papasok ka sa Quinco, Pupunton, di ba? Dito naman, Dapdap, ano pa yan? Tapos, Tilor. Marami pa yan na barangay, Inuman, Taganayan sa kabila. Tapos dito labas ka sa Tilor, Guyo. Dito ko nalabas sa Las Navas. Yun ang naalala ko nag-operate. Pero noon, napaka-critical. Kasi marami pa tayong mga kapatid sa taas na nakaangkla pa sa mga barangay. Kaya pag pumapasok kami na sa barangay, may matunog ka lang na biglang magpapatugtog or mamaya may lata. Yun yung tao nun. Sigurado may magtatakbuhan yan. Alerto na sundalo. Bawal nun yung kwan. At saka nung time na yun, wala pang mga signal ng cellphone. Wala pa. Yung communication nun is more on lang, sa sulat lang, inuulog sa post office, or yung iba naman, pinanawagan sa radyo, sa DYSM. Sa DYSM pa noon. Kaya hirap pa noon kung ikukumpara natin ngayon, kahit nga sabi ko pa, yung Barangay Dapdap is malaki ng pinagbago niya kaysa noon. Hindi lang Dapdap, mamaya makita natin ang barangay, yung tinatawag na Laging na Barangay San Isidro na ngayon, na napakalaki na barangay. Kung hindi ako nagkakabali lang, tayang school doon, elementary, 2, no? Pati high school, 2 barangay yun.
Ay, grabe kalaking barangay yun, ng barangay San Isidro. Ano, sakay na tayo? Yung unang panahon dito, yung pinaka number one na sasakyan mo sa pag-travel, wala pa yung mga single motorcycle o mga four wheels na sinasabi. Ito ang pinakaunang sasakyan noon mula sa Lauang. Dahil yung mga unang panahon, kahit yung tulay doon sa Las Navas, wala pa yun. Matagal yung bago na construct, umabot pa yun ng ilang taon. Bali, ito talaga yung unang pangunahing sinasakyan noon ng mga taga rito. Nagbabangka lang sila mula sa Lauang, Katubig, tapos punta ng Las Navas. Makita niyo yung tatawag dito yung nabaluto, yung dati rin ng mga sinasakyan lang nila sa mga pagsasaka. Maliliit lang. Pero itong ilog na ito, napakamalalim nito. Dahil sabi ko pa nga, nung time ni Enrile na naglalaging siya, ditong dumadaan yung mga ibang barko. Pero dahil sa tagal ng panahon, parang lumiliit na yung ilog dahil nga sa yung nag-landslide pag laging pa ng ulan. Pero dati maluwag talaga itong mga ilog. Kahit makita natin palabas ng Katubig hanggang sa Lawang. At mga tao dito, sanay sila sa pagpapaligis. Dito rin din sa ilog. Paglalaba, saan sila naliligo, dito lang din sila sa ilog. Kaya ito ang pinaka din na source ng water nila sa paggamit sa araw-araw, maliban lang sa iniinom nila. Dahil yung iba dito, ginagawa nila is yung nag-upay. Tapos doon sila kumuha ng yung pinaka-fresh na tubig. Itong ilog, ginagamit sa paglaba. Minsan nga, pagsaing nila. Kaya kung makita, medyo hindi, pero kung nakuha ka na sa kanya, malinis naman itong tubig na ito sa kuwan dahil may low tide, may high tide siya. Dahil yung tubig hindi siya stagnant. So mga lugar noon, kung mag-hotels kami dito sa area ng Las Navas, napakamahirap, lalo na kung daytime, nag-operate. Dahil noon, ang kalaban is nasa barangay. Pag once na nakita ka, maaaring i-snipe ka, or ambusing ka, kaya karamihan nun na movement namin na ginagawa, gabi. Pag araw matutulog, sa gabi maglalakad para maiwasan yung mga snipe o pag-ambot ng kalaban. Dahil kung titingnan mo mula sa Barangay Quinto, Kupungton, Tilor, ang mga obstacle doon is open rin. Lahat ng mga kalsada niya, lahat ng mga trail, puro patag lang. Wala ka ibang dadaanan kundi yung mga kapatagan, mga palayan. Kaya napaka-critical pag during daytime na maglalakad ka, mag-operate. At maliban doon sa ambus na sinasabi ko, marami na dito nag-base ng buhay na sundalo dahil nalunod yung sakyan nila. Yung mga previous pa lang, may nalunod dito na bungka, namatay ang pulis, na nag-rescue sana nangyari dito sa may barangay San Isidro na bombing na nangyari. Dahil nga, malalim itong ilog. Hindi ito yung ilog lang na mababaw lang niya. Dahil pag may high tide, low tide, sabihin malalim yun. Pero going sa labas ito ng Pasipiko, yung tinatawag sa Lawang, paglabas ng Lawang, lalabas yun sa tinatawag na Batag Island, which is yung tinatawag na San Bernardino Street, yung ng Pacific Ocean. Doon itong lalabasan. Paglabas ng Lawang, yung Batag Island, tapos yan yung sabi na San Bernardino Street, sa Pacific Ocean. Sa lalim ng ilog na ito, nakita natin, pero marami pa dito yung nakukunan ng mga isda. Karamihan dito yung nakuha ng mga tilapia, mga ito. Marami nakuha dito dahil yung high tide at low tide nakakaabot pa rito. Ngayon is medyo low tide pa siya, pero kung makita natin yung ilog, halos parehas lang. Mamaya mga 12 siguro, pag high tide na ito, mas malaki na kung titingnan. Makita natin karamihan ito nyugan dahil yun ang pinangunahing hanap buhay ng mga tao at saka yung palay. Kaya dito hindi agad-agad na
nawala yung yung pagkilot ng mga NPA dahil nabubuhay sila. Kaya ang pag-asa natin, kung manalo tayo sa puso't isipan ng mga sibilyan, na sila mismo magturo para matapos ang isang dito sa Northern Samar, lalo dito sa Las Navas. Dahil kung makita mo, maraming mga parang yung istorya, kwento pa ng iba, yung mga agreed, yung ginagawa ng mga lupay ng NPA ay mapatrabaho sa ibang tao para mayroon silang suporta. Ngayon, marami nang nakumpiska ng army ng mga lupain, lalo na yung pag-aari ng mga ano ang apelyido yun? Yung kalimutan ko ang apelyido na may-ari ng lupa lalo sa San Miguel. Yung mga agreed na yun nga, yung sistema ng NPA, kapag ayaw kanila, ididistiro ka sa isang lugar, pag hindi ka kanila magsuporta, kukunin yung lupa mo, tapos ibibigay sa iba. Dahil ang kasabihan nila na sa kanila daw sa NPA, pantay-pantay, walang mayaman, walang mahirap. Na noon is, na ano pa yung mga tao dahil hindi pa ganap na masyado mataas ang pinag-aralan. Kumpara mo ngayon na yung mga bagong tubo ngayon na pag-aaral na marami ng mga nakapagtapos ng kuliyo. Kaya hindi na ganun. Pero sa ngayon pa man, yun, kailangan para natin hikayatin yung sibilyan, yung ilan na lang na nagbibigay ng suporta sa NPA para matapos na at magkaroon na talaga ng yung tawag na katahimikan at yung pagkakaisa ng buong Norteanon. Saka yan sa taas ng palay. Kasi dito yung pinaka ng NPA na mabubuhay talaga sila. Mga 2 to 3 minutes na lang, makakarating na tayo sa San Isidro. Makita natin yung barangay San Isidro. Yun ang unang pinaka-pantalan nila tayo, pinaka-pier. Pero mahaba yan, hanggang 5 yata yan, 6 na pier. Yung barangay San Isidro, laging. Makita natin ang pagbabago, malaki na pinagbago ng barangay San Isidro. Na sabi ko pa, tinatawag dati na laging. Kung makita niya, malaki ng pinagbago. Sa mga bahay pa lang noon, mga bahay kubo lang yan. Gawa sa nipa o gawa sa yung talaib, tubig. Ngayon, makaramihan na bahay dyan is konkrito na. At marami na rin nakapagtapos ng pag-aaral. Yung iba dyan, may mga pulis, may teacher, mayroon mga sundalo rin. At taga rito sa San Isidro. Gamit ang barangay San Isidro. Pero mahaba pa ito kasi sabi ko pa nga, pang-anim ito na pinaka-pier. Doon pa sa kabila. Mahaba ito siya, na barangay. Kasi kung ikutin mo dun sa loob, na bago ka pa lang, baka mawala ka. Dahil maluwag yan na barangay. Tingnan mo, hanggang doon pa. Sa ngayon, ito pa yung pinaka-popular na mga bangka nila. May ibang makina na hindi gasolina, yung iba naman diesel. Yun naman yung kampa na tinatawag na ginagamit pangakot ng mga buhangin para sa pag-construct ng mga bahay nila o kalsada. Galing pa yan ng Pangpang. Pangpang, Northern Samar, Lawang, Northern Samar. Mahaba pa, kung makita natin, mahaba pa yung barangay San Isidro. Doon na tayo sa pinakadulo. Dahil ang pinakasentro nito is doon talaga. Hindi ito dito na mga bago na pansin natin is extension na lang yun ng mga bagong nagpamilya ng mga taga rito. Parang iba naman, mga galing doon sa ibang barangay na dito na rin sila namuhay. Kaya lumaki siya. Yung barangay San Isidro, ito yung pinakasentro. Makita natin may commercial na ilaw na siya. May mga wire na dyan. Makita natin na malaki ng pinagbago. Kahit yung tulay niya, konkreto na. Dati ano lang yan, nyug.
Ngayon, nakita ninyo yung para lang nila yan. Malaki na ang pinagbago talaga, malaki na ang improvement. Yung pa tayo sa pinakadulo na pier nila. Mahaba ito, sabi ko nga, 6 yan eh. 4. 6 yan na pier nila. Kung makita natin yung mga ganyang bahay nung unang panahon, ganun yung mga istura ng bahay nila, pero hindi ganyan na puro ano talaga na good lumber. Karamihan dyan, mga nipa lang. Pero dahil sa dalang panahon ng mga pagbabago, improvement sa lugar, at sa nabawasan na yung ano ng MPA, malaki ang naging epekto na maganda na yung narating ng Barangay San Isidro. Yung tulay na yan, mapuntang Ipaw. Marami pang barangay papasok doon. Medyo hindi pa safety yung lugar na yon dahil andun pa nga, meron pa tayo ilan na mga kapatid sa kabilang kuan, yung mga NP na tinatawag, kaya hindi pa masyado safety yung lugar na yon. Kahit dito, hindi pa natin masabi na 100% na atin na yung barangay. Pero malaki ng pinagbago. Tara, ano na tayo? Barangay San Isidro ng Las Navas. Kita natin dito yung mga tao, siguro mga opisyalis ng barangay na nagmamasid sa atin dito dahil ganun sila dito ka ano sa pag may bisita. Nandito po yung CEO ng Alpha Company, si First Lieutenant Dacusin. Sir, good morning, sir. Tara, akit tayo sa taas. Mga sir, artista. Ma'am, sir, good morning. Wala si Master Sergeant Hinabya, yung sarin medyo ng Tintaybi. Salamat po. Nagpasya lang kami sa lugar ninyo para magbisita at magkuha ng konting history. Kaya minsan mamaya may magtatanong lang kami sa inyo kung ano talaga yung unang mga history ng, di ba, laging ito. Tapos, naging San Isidro na, pero mas probably nakilala siya sa laging. Kaya mamaya siguro magano na kayo mga kunting mga tanong